Hindi talaga inaasahan ng lalaking ito, na dahil lang sa pagiging kampante niya nang mag-teleport pa uwi, ay mabubunyag ang matagal na niyang itinatagong pagkatao bilang isang napakalakas na nilalang. Dahil dito, napanganga na lang sa gulat ang anak na dalaga ng duke. Biruin mo, ang nakasanayang imahe ng ating bida ay ang pinakawalang kwentang prinsipe na kilala ng buong imperyo. Pero ngayon, siya pala ang isa sa pinakamalakas sa buong kontinente. Isa sa 5 SS rank na adventurer. Ang totoo niyan, bago pa mangyari ito, isang dugong bughaw na sumusuporta sa panig ng bida ang brutal na pinaslang. Kaya naman sobrang sumakit ang ulo niya dahil dito. Kahit na wala talaga siyang balak na maging emperador, ang pangarap lang talaga niya ay makapag-asawa ng maganda at mamuhay ng tahimik. Kaya naman, gusto niyang tulungan ang nakababata niyang kapatid na ika-8 prinsipe na makuha ang trono. Sa ganitong paraan, malaya niyang matutupad ang pangarap niya. Kaya pinaimbestigahan ng bida sa kanyang mayordomo ang mga dugong bughaw na may hinaharap na problema kamakailan. Para palihim siyang makatulong gamit ang malakas niyang pagkatao. Tapos ay ipapasa niya ang utang na loob na iyon sa kanyang kapatid. Sakto naman na sa teritoryo ni Duke Kleinert, ay may lumabas na namimesteng halimaw. Nakaharap sila ng isang slime na kahit gaano pa karaming adventurer pa ang kunin nila, ay hindi nila mapatay-patay. Agad-agad na nagpalit ng anyo ang bida bilang malakas na adventurer at nag-teleport papunta roon. Kaso, hinarang siya at pinagtabuyan ng mismong anak ng duke. Ang rason nito, kung totoong may SS rank na adventurer daw na darating. Siguradong magpapadala muna ng abiso ang Adventurers Guild. Akma sanang ilalabas ng bida ang adventurer card niya para patunayan kung sino siya. Pero mabilis pa rin siyang tinaboy ng aroganteng anak ng duke. Wala raw itong panahong makipag-usap sa mga peke. Dito na napansin ng bida ang magandang anak na dalaga ng duke na palihim na nakadungaw mula sa ikalawang palapag. Pagkatingin pa lang niya rito tinamaan na agad siya ng love at first sight. Kaya naman, naisipan niyang baguhin ang plano. Umuwi siya agad para bumalik sa dati niyang anyo bilang walang kwentang prinsipe. Matapos nito, sumakay siya ng kalisya pabalik sa teritoryo ng duke. Kahit na inabot ng 5 araw ang biyahe, pakiramdam niya ay sobrang sulit naman ito. At ayun nga, matagumpay na nakaharap ng bida ang duke gamit ang pagkatao niya bilang prinsipe. Tapos, sinabi niya rito na 5 araw na ang nakararaan nang ipadala ng ika-8 prinsipe. Ang pinakamalakas na adventurer ng imperyo, na si Silva, para sana tapusin ang namimesteng halimaw na iyon. Kaso pinagtabuyan lang daw ito pabalik. Dahil dito, nawalan ng mukhang ihaharap ang nakababata niyang kapatid. Pagkarinig nito, mabilis na nagpaliwanag ang duke na wala siyang kaalam-alam sa nangyari. Umalis kasi siya kamakailan para asikasuhin ang ilang bagay. Pero nangako itong agad na mangangalap ng impormasyon para imbestigahan ang ibinunyag ng ating bida. Ang resulta, gumuho ang mundo niya roon din. Totoong may pinalayas na adventurer ang magaling niyang anak 5 araw na ang nakararaan. Alam niyang napakalaking problema nito. Dahil ang lakas sa laban ni Silva ay sikat na sikat kahit sa buong imperyo. Kapag kinalaban mo siya, siguradong hindi mo na malalaman kung paano ka mamamatay. Kaya agad siyang humingi ng tawad at tinanong ang bida kung paano sila makakabawi. Akmang magsasalita na sana ang bida. Pero biglang lumapit ang babaeng blonde. At sinabing handa siyang ialay ang sarili niya. Para lang mapatawad ang mga kasalanan ng kanyang ama at kuya. Nandoon din kasi siya noong araw na iyon at nakita niya si Silva. Kung may kasalanan ng kuya niya, may kasalanan din siya. Dito na nakiusap ang mayordomo sa bida na kalmeyan ang kanyang galit. Tungkol sa dignidad ng nakababata niyang kapatid, kailangan lang itong ilihim at ayusin ng patago. Pero malaking sakit sa ulo ang panig ni Silva. Kailangan nila siyang mahanap agad para makahingi ng tawad ng personal. Pagkarinig nito, mabilis na kumilos ang duke at nagpadala ng mga tauhan para hanapin si Silva. Pero ang hindi nila inaasahan, ang Silva na ito ay isa lamang shadow clone na ginawa ng bida. At umarte pa talaga ng todo ang bida. Yumuko at humingi ng tawad sa sarili niyang clone. Wala talagang kamalay-malay ang babaeng blonde. Kaya habang pauwi, nagpasalamat pa siya sa bida. Dahil sa dami ng isinakripisyo nito para sa kanila. Nang maayos na ang mga problema sa harap ng iba, nag-switch ulit ang bida sa kanyang main account. Nakuha na niya ang sapat na utang na loob mula sa kanila.
Ang natitira na lang ay ang tapusin ng slime na hindi mapatay-patay. Pagdating sa lugar, agad na nakita ng bida ang totoong sitwasyon. Kahit na puro pipitsugin lang ang mga slime sa paligid. Ang problema, patuloy silang damadami at humihiwalay mula sa mismong mother slime. Kung hindi agad pupuksain ang pinagmumulan nito, walang katapusan ang pagdami nila. Sa hindi kalayuan, may isang rank A na adventurer at 4 na rank B na adventurer. Nakipaglaban na sila ng buong 2 araw at kalahati, pero hindi pa rin nila mapuksa ang mother slime. Masyadong malakas ang buhay nito kaya imposibleng mapatay sa isang tira lang. Nang marinig ito ng bida, sinabi niyang ipaubaya na lang sa kanya ang lahat. Eka, anong balak niyang gawin? Hindi ba tatalunin niya ang mother slime? Ako ang tagapagpatupad ng utos ng langit. Ako ang nakakabatid sa batas ng mundo. Dumating na ang oras ng paghatol. Manginig ang mga makasalanan, at magdiwang ang mga inosente. Ang salita ko ay salita ng Diyos. Ang bawat atake ko ay atake ng Diyos. Tinitipon ng kamay na ito ang apoy na susunog sa langit. Ito ang sinaunang mahika, apoy ng kalangitan, gawing abo ang mga makasalanan. Apoy ng paghatol. Tapos na ang pagpuksa sa slime mother pati na rin sa lahat ng mga slime. Pwede bang kayo na ang mag-report nito? Pagkatapos nito, nag-teleport agad ang bida pabalik sa bahay niya. Pero laking gulat niya nang makasalubong niya yung blonde, na pumunta pala para magpasalamat sa kanya. Kaya ayun, booking tuloy ang matagal na niyang pagpapanggap. At yan nga ang main story natin para sa episode na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ilang detalye at setting ng kwento. Ang dahilan kung bakit hindi diretsahang ibinubunyag ng bida ang pagkatao niya para tulungan ang kapatid niya, ay dahil namatay ang lolo niya sa pag-aaral ng sinaunang mahika. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ang sinaunang mahika sa loob ng maharlikang pamilya. Para sa kapatid niya na nag-aasam makuha ang trono. Tiyak na magdadala lang ng gulo kung aaminin ng bida ang totoo niyang pagkatao.